Another Friday greets us today. Life Formation Mission Academy on this height of our summer vacation, yet we never take a vacation on God's Word. And this day again, I greet you a wonderful, wonderful Friday. Let me begin with Psalm 88. It says there, O Lord, the God of my salvation, I have cried out by day and in the night before you. A prayer of the psalmist, a prayer of desire with God. And I pray that even during this summertime, you, my beloved parent or teacher, beloved students, that your desire in God will continue to grow. Do not let the seeming non-activity of summer na wala tayong ginagawa o kaya ibang masyado na mawala ang focus natin kay Lord. Let that not happen. So again today, as we come 2 days from Father's Day, this Sunday, our Anchor of Hope today has a different twist today. And we have invited a beloved father, Father Rogelio Miguel Jr., who is a father of our graduates, David and Thomas, and also father of our student, John. And we welcome him today as he shares his wonderful testimony. I ask you, just listen and be blessed today. Magandang araw, ako po si Father Rogelio Miguel Jr. Vicar of St. Stephen the Martyr, Taguig Mission Church. Kung mayroon mang isang bagay na hindi sumagi sa aking isipan mula ng bata pa ako, ay ang pagiging pari. Sa mga hindi po nakakaalam, ay ako po'y lumaki po sa probinsya. Laking probinsya po akong tao. Lumaki ako sa probinsya kasama ang aking pamilya at ang kan namin ay ang kan po ng mga magsasaka. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid mula sa murang edad, ako talaga ang tinuruan ng aking ama na mamahala ng aming bukid. Kung ang aking mga kapatid ay nabigyan ng pagkakataon na tapusin ang kanilang pag-aaral at kunin ang kursong gusto nila, iba ang naging sitwasyon ko dahil nga siguro ako ang panganay sa isipan ng aking ama. Dapat ako ang magpaunlad ng aming kabuhayan. At ako naman, tinanggap ko ang responsibilidad na iyon hanggang sa makatapos ako ng high school. Pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho sa bukid. Subalit, dahil gusto ko ngang magkolehiyo, makatapos din, kagaya ng mga kapatid ko, at makuha yung gustong-gusto ko, sinabi ko sa aking ama na gusto ko ring mag-aral sa kolehiyo at maging isang inhinyero. Pero sabi sa akin kung gusto ko raw magkolehiyo, dapat sa linya ng edukasyon ang aking kukunin. Sumang-ayon ako sa kondisyon ito, pero pagkatapos ng 2 taon, hindi na talaga ako masaya sa aking kurso dahil hindi ito ang gusto ko. Dito nagsimula ang conflict sa aming mag-ama hanggang sa para na lang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, napilitan akong umalis sa aming bayan at pumunta dito sa Maynila. Dahil nga hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, kung ano-anong trabaho ang aking napasukan. Nandyan yung nagtinda ako sa baklaran, naging pahinante. Hanggang sa isang araw, nalaman ng aking tiyuhin dito sa Maynila ang aking sitwasyon. At inalok akong pumasok sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan bilang isang driver mechanic. At dahil may background din naman akong pagmimekaniko. Dahil habang nag-aaral ako, nung high school ako sa aming probinsya, natuto akong magmekaniko dahil isa yun sa aming mga kurso. So, sa kumpanyang ito, kung saan ako nagtatrabaho noon, dito ko nakilala ang aking asawa.
At una, naging magkaibigan kami, naging magkakilala. At alam ko ang commitment niya sa simbahan. Nang panahong iyon din naman ay umaattend din naman ako sa isang grupo ng mananampalataya. Ito yung El Shaddai. Dahil alam kong sa pag-iisa ko dito sa Manila, kailangan ko ang gabay ng Diyos. Pero hindi naman kasing committed ng aking asawa sa simbahan. Bago ako tinanggap ni Lani bilang mapapangasawa niya, dinala niya ako sa ating simbahan para magkaroon din ako ng idea kung ano ang papasukin ko. Yun kasi talaga ang panalangin niya, ang magkaroon ng asawa na kasama niyang maglilingkod sa Diyos. Ang una kong naisip nga nung mga panahong iyon, sabi ko, babagay ba ako sa mga taong ito? Dahil ang gagaling magsalita, ang gagaling mag-English. Pero dahil gusto ko rin namang maglingkod ng lubos sa Diyos, sinubukan ko. So sumubok ako. At mali pala ang unang naisip ko. Nagkaroon agad ako ng mga kaibigan. At nagkaroon din ako ng ministry under logistics. Kasama sina Father Gary Salguero, Deacon Ben Abalahin, Father Bros, at saka si George Mendoza. So pagkatapos naming ikasal ni Lani at sa pagsisimula ng aming pamilya, mas lalo kaming naging involved sa simbahan, lalo na sa community group. Masaya kami tuwing may community gathering dahil siguro mas nakaka-relate ako sa kanila. Halos lahat kasi ng membro ng aming community group ay galing sa probinsya. Sa pagsisimula ng community gathering, nagkaroon kami ng dalawang community father. Sina Brother Jerry Ramos at Brother Jerry Calzar. Subalit, itong dalawang ito ay nakabili ng bahay sa ibang lugar, wala sa Taguig. Kaya lumipat na sila sa kanilang mga lugar kung saan sila nakabili ng bahay. So, nawalan ng community father ang Taguig nung panahon yon. So, ako yung kinausap. Ako yung sinabihan. Ako yung sumunod. Siyempre, nung una, ayaw kong tanggapin dahil mas marami pang alam sa Biblia yung mga pamilyang hahawakan ko. So, kinausap ako ng aming area deacon at sinabing kaya ko ito at hindi naman niya ako iiwang mag-isa. At sa panahong yun patuloy ang magandang samahan sa Taguig. Ngunit isang araw, dumating ang sunod-sunod na pagsubok sa aming community. Sa loob ng 2 taon, ang daming nagkasakit at 3 ang namatay. Kasama na doon ang pagkakasakit ng aking anak na si David dahil sa dengue at ang akala nga namin nung panahon na yon siya ang magiging pang-4. At bilang isang community father, mabigat na dalahin ito sa aking puso lahat ng mga pangyayaring ito. At may nagsabi pa nga sa akin, isang tao na nakakatakot daw maging membro ng aming community. Dahil siguro sa mga nangyari sa amin. Nang nasa ICU ang aming anak na si David at hindi namin alam ang aming gagawin. Doon dumating ang aking ama. Dumating siya para kami ay alalayan at tulungan. Iyon po ang naging simula ng pagkakayos ng aming relasyon. Nakaligtas sa kamatayan si David at nasabi ko sa Diyos noon, sabi ko, Lord, gumaling lang ang aking anak. Willing ako paggamit sa iyo. Yun taong 2005 noon. Kahit ano, Lord, gagawin ko para sa iyo. So, taong 2007, nakatanggap ako ng sulat na iniimbitahan ako para maging diakono ng ating simbahan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Ang tanong ko noon, bakit ako? Bakit nakasama ako? Okay na akong bilang community father eh. Ginagamit na ako dito ni Lord. Okay na ako dito. Sa madaling salita, ayaw ko dahil alam ko ang kakayahan ko. Pag naging deacon ako, for sure, kailangan ko ng magsalita sa harap ng maraming tao at magturo ng salita ng Diyos. Dahil sinabihan naman kami na pwedeng sumulat. Nung panahon na yon, sabi, pwede kayong sumulat kung ayaw nyo. So nag-usap kami mag-asawa at napagdesisyonan namin na hindi na lang. Pero pagkatapos ng ilang linggo, bumalik sa akin ang sulat dahil hindi raw naniniwala ang ating dating obispo na wala akong calling. Hindi pa rin po ako kumbinsido na maging deacon nung panahon na yon. Pero sabi ng aking asawa, magdasal daw ako. Sabi niya, magdasal ka. Sabi niya, pray harder. So, nagdasal po ako. At may pinakita po sa akin ng Diyos. Mga pangyayari para matuto ako at mapagdesisyonan ko ang mga bagay-bagay. At nung mga panahon na yon, maganda po yung kahit konti po yung kinikita ko sa aking trabaho, maganda naman po yung aking trabaho nung panahon na yon. Nakakatulong din naman po sa amin, nakakasapat sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. So, nung panahon na yon, habang nagpipray ako, may mga pangyayari na nangyari sa aming kumpanya. So, nung panahon yun, nagkaroon ng problema. So, napilitan po akong mag-resign. So, abang wala akong trabaho, doon ako naging mas malapit sa Diyos. Naramdaman ko na may plano ang Diyos para sa akin at kailangan ko lang siyang pakinggan. Alam ko, nag-i-struggle pa rin po ako kung tatagapin ko ang pagiging deacon, ang pagiging diakono dahil sa hindi akong magaling magsalita. At nung panahon na yon, natanggap ko ang sagot sa aking panalangin nang i-remind ako ng Diyos tungkol sa kwento ni Moses nang gamitin siya para palayain ang mga Israelita mula sa bondage nila sa Ehipto. Ito po yun, mababasa po natin ito sa Exodus chapter 4 verse 10 to 11. So ganun nga po, nakasama ako sa mga diakono na na-ordain noong November 28, 2008. Pero wala pa rin akong trabaho. Nalaman ng aking ama na wala akong trabaho doon. Pilit na naman niya kaming pinababalik sa probinsya. Hindi ako pumayag, sabi ko sa kanya, ang tungkol sa aking ministry. Alam kong hindi siya masaya sa aking desisyon at inaalala niya ang kinabukasan namin at ng kanyang mga apo. Pero wala na siyang magawa. Pagkatapos noon, dahil sa kabutihan ng Diyos, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng munting business. Naging maganda ang takbo ng aming business. Ngunit naapektuhan ang aking kalusugan kaya kailangan kong tumigil. So pagkatapos kong tumigil sa aming business, mas nagkaroon ako ng time para sa aming community sa Taguig. So time na yon, sa halip na minsan sa isang buwan kami magkita-kita, ginawa naming every week at nag-focus kami sa Bible study para sa aming mga kabataan. Nag-volunteer din ako sa Life Formation Mission Academy bilang parte ng admin team. Dito, marami rin po akong natutunan sa LFM. Lalo na ang pakikisalamuha. Natuto po ako dito ng marami. So, natuto rin po akong magsalita, makiusap. So, natuto akong makisalamuha sa mga bata.
So, lumipas po ng maraming taon at patuloy na lumago ang aming ministry sa Taguig. Kasabay rin ito na nagdesisyon akong mag-aral bilang isang chef. Dahil po nagpaplano kasi kaming mag-asawa ng mag-food business. Dami na nga naming naiisip na bagay noon. Ngunit noong August 2017, sinabihan ako na gagawin ng Mission Church ang Taguig. At ako ang magiging pari. Katulad noong tinawag akong maging deacon, naroon pa rin ang kaba. Pero dahil alam kong sa maraming taon hindi kami pinabayaan ng Diyos, may kapayapaan na sa aking puso sa pagtanggap ng imbitasyon na ito. Pero naisip ko rin, paano na ang aking pag-aaral? Na-ordain ako bilang pare noong November 24, 2017. Kasabay ng graduation rites namin sa culinary school na hindi ko na napuntahan. Inimbitahan ko ang aking ama sa aking ordination kahit alam kong hindi siya pupunta. Pero laking tuwa ko nang dumating siya. Siguro sa kanyang puso, natanggap na rin niya na iba ang plano ng Diyos sa buhay ko. Nakatulong din na hindi namin hinayaang malayo ang loob ng mga anak namin sa kanilang lolo. September 2018, na-discover na may malalang sakit ang aking ama at kailangan siyang operahan. Kinamit ko ang pagkakataong iyon para muli kaming magkalapit. Naging maayos ang kanyang operasyon at sa mga sumunod na check-ups, ako talaga ang nagdadala sa kanya sa ospital. Linggo-linggo rin ay dinadalhan ko siya ng communion bread at binabahagian ng salita ng Diyos. Yun lagi ang ginagawa ko. Dumating ang punto na hindi siya kakain at ng pananghilian kung linggo hanggat hindi niya ako kasabay sa pagkain. Sa isang araw, bago mag-lockdown, nung nakaraang taon, umuwi sila ng probinsya dahil sabi ko, mas delikado sila ng nanay ko dito sa Maynila. Doon, hindi ko akalain na iyon na ang huling beses na mayayakap ko siya ng buhay. Tuluyan siyang iganupo ng sakit niya noong May 2020. Pero bago iyon, nagkausap kami at ramdam ko ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga salita at sabi ng aking nanay, pinagmamalaki niya sa aming mga kamag-anak na isa akong pari. Ngayon, bilang isang pari ng Taguig Mission Church at ama ng aming tahanan, nagagawa ko ang lahat ng ito dahil sa tulong ng ating amang nasa langit. Kinamit niya ang isang hindi magandang pangyayari para madala ako sa kung saan niya ako tinawag. Hindi pa rin ako magaling magsalita sa harap ng maraming tao. Madalas pa rin akong kinakabahan at nauutal. Pero naniniwala ako sa tulong ng Espiritu Santo, unti-unti ko itong ma-overcome. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos sa paggamit niya sa buhay ko at sa aking pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord all the days of our lives. Salamat po sa pagkakataon binigay niyo sa akin para maibahagi ang kwento ng aking buhay. God bless you all. Thank you, Father June. I've known Father June for many years, over 10 years now. And I've seen how he has really been transformed in the life of God's people. And as a father, I can attest to what he has really done in raising 3 young, God-fearing men and how they have become very much used in the kingdom of God.
Thank you, Father Rogelio, for your wonderful testimony. And to you, beloved parents and teachers, beloved students, again, as we look forward to the days ahead, lift up your hearts, rejoice, for the Lord is with us. And to all fathers, happy Father's Day.